Gabing-gabi ni Miel, lumoronda ka. Tanod sa Taiwan. Taiwan. Ngayon naman po food trip tayo. So tama ka nga na narinig, nandito na naman si Boss A nagbabalik. Para na naman kayo inggitin sa mga kalamian na talagang pagkain dito sa Taipei. Diyan pa lang sa may bukana ng building namin, makikita nyo na yung daanan na to papuntang heaven. Oo, hindi yan dito. Ang kulit eh. Hila-hila. Sandamukal. Sa Dubai, isa-isa lang dito, napakarami. What? This one, Taiwanese sausage? Sausage? Talaga naman pag nakita mo yung mga sausage dito, napakalaki. Sobrang laki. Meron pa dyan barbecue. Dito pala makikita ko na kung gaano kalaki yung mga Taiwan sausage. Ang tanong dyan, kasing laki ba ng Taiwan sausage yung Taiwanese sausage nila? Alam nyo na yan kung ano, nilagyan ko na ng mga sauces. Unang kagat, sausage agad. Sobrang laki. Gumetlak nga rin ako ng tinapay. Para siyang tinapay na pinirito. Hindi ko malaman kung pata ba yan. Ang tinapay. Unang kagat, harina agad. Hindi, may itlog. Malalasa mo naman yung itlog na pinirito doon sa loob ng harina. Ay, syumpang. How much? Napabalik nga ako dito dahil sa siopaw na to kasi nagulat ako, kulay brown. Kasi sa Philippines, ang mga nilalagay sa siopaw is pusa. Dito akala ko si brownie kaya brown. Char! Sa mga punto nga na to, napili ko na si Whitey. Unang kagat. Ano sarap? Sarap gago. Para sa ganito kalaking siopaw, panalo. Kala ko si Whitey talagang binaon dito sa palaman nito. Pero hindi, ang sarap. Sobra. Parang lahat may betchin talaga yung pagkain nila dito. Kain pusa. Oh. Kain pusa ito sa amin. This one sweet. Sweet. Sa aking paglalakad nga, may nakita akong ganito, kulay-kulay. Para siyang stoplight. Pero kakanin pala siya. Yun yung mga flavor. May melon, may strawberry, may chocolate, may mango. Ito sobrang bait ni nanay. Lamig. Grabe yung sarap. Parang ano sa atin? Munggo. Medyo napansin ko lang dito, hindi maganda yung marketing nila. Tignan mo, kung bibili ka ng 36 pieces, kung bibili ka ng 60, 16 pieces. So, parang masan yung marketing dun? Parang wala lang. Nakakatawa lang kasi parang budol is real. Pero masarap talaga siya. Para siyang kakanin. Kakanin na nilagyan ng mga flavorings. May strawberry, may avocado, kung ano-ano. Basta kung anong gusto nila ilagay. Tapos, sobrang lamig. Ang weird lang dahil malamig. Tapos, makikita mo sa niluluto sa mainit. Imaginein mo yun, galing sa mainit, tapos ilalagay nila sa malamig. Ito nga may nakita akong mga tinitinda rin ng nanay na parang mga candy. So, dinot-dot ko lang kasi wala akong panahon para kainin siya. Kasi parang sobrang tamis niya. Parang gawa talaga siya sa asukal. Pero sa kakanin ni nanay, 10/10. Ang sarap. So, ito na yun nagte-trending sa social media. Yung prutas na nilagyan na asukal. Arnibal ba? Ganun lang yung lasa niya pero hindi ako makain ng prutas masyado. Pero dito napakain ako. Ako makain ng prutas pero napakain ako nito puta. Ang sarap. Yung pinili ko nga yung mix kasi para matikman ko yung ubas saka yung strawberry. Sobrang lutong. Tapos napakasarap. Ang tamis. Lalo na to sa mga mahilig sa matamis. Panalong panalo. Ewan ko na lang kung hindi ka maglaway dito sa video na to. Pero sinasabi ko, eto na nga, pumunta na rin ako sa parang takoyaki na hindi mo malaman na sobrang dami ng servings. Sobrang powerful lang lasa nito. Hindi ko makalimutan, ang lalaki ng hipon. Ay, panalo naman talaga. Diba sa takoyaki meron siyang parang mga karton sa taas. Hindi ko alam yung tawag, pero dito sobrang dami na nilagay ni Kuya. Titikman natin siya. Ay!
na. Tamang laway ka dyan. Kaya ikaw, kung ikaw nanonood ngayong gabi, ay luto kang pansit canton. Tignan mo naman yung kagat, tsaka umuusok pa. Ah, ang laki. Punong-puno ng hipon, tsaka cabbage. Ay, sabi ko, mapapaa ka na lang sa sobrang sarap. Sa sobrang dami ng servings, pang 2 tao to ni ang sarap. Ice cream. Sesame. Oreo. Sinong di nakakaalam nito? Peanut brittle yan. Pero hindi, nilalagay nila sa parang lumpia wrapper, tapos lalagyan ng 2 scoop ng ice cream. Mamimili ka dun kung Oreo or anong flavor ng ice cream mo. Pero ay nako, isama mo to sa bucket list mo pag pumunta ka ng Taiwan. Sobrang sarap din. Tignan mo naman. Hindi ko lang lagay sa lumpia wrapper yung ice cream. Kung sa Pilipinas yung ice cream nilalagay sa tinapay, dito nilalagay pala sa lumpia wrapper. Hindi naman ako na-inform. Pero all in all, dito sa pagkain dito sa Taiwan, sobrang sarap, sobrang mura, malinis din siya. Kahit saan, sobra talaga. Talagang ma-amaze ka kasi ang ganda ng mga servings nila dito. Hindi katulad sa Pilipinas na konti lang. Dito kasi sobrang lalaki, sobrang siksik, napaka-powerful ng mga flavor. Sobra. Talagang, ay nako, puntahan nyo yung Taiwan kung gusto nyo ng street food. Hindi ako mapapahiya. I-recommend ako to. Sobrang sasarap ng pagkain. Meron pa nga dito yung tignan mo. Bago mo kainin yung hipon, hulihin mo muna. Overall dito sa food trip ko na naganap ngayong gabi, ay sasabi ko sa'yo, hindi ako gumastos ng kasing mahal dyan sa Pilipinas. Parang nasa gumastos lang ako mga 700 pesos. Sobrang dami ko na kinain. Ako pa ba? Papalugi. Baka boss A yan. Natin, next time na yung mga susunod na pagkain. Yung night market na to, dito lang yun sa may Taipei Bridge Station. Baba kayo dun, hindi katulad sa ibang night market na overcrowded. Dito, legit, walang tao pero masasarap ng pagkain. Sa muli, Boss A, nagbabalik.